Tayo mga Pilipino ay mahilig sa larong basketball at isa ang bansang Pilipinas sa Asia ang may mga taong mahilig sa sport na ito. At sa sobrang pagkahumaling natin dito, kahit sa mga alanganing lugar o kanto ay may makikita tayong mga naglalaro ng basketball. Merong daan na kung saan madaming dumadaang tao ay naglalagay pa sila dito ng ring para lang makapaglaro. Aba, nag-rhyme yun ah. At yung mga dumadaan pa minsan ang nag-a-adjust. Yung parang may binili ka lang sa labas, tapos pagbalik mo para ka nang naglalaro ng obstacle course. Minsan sa mga baryo, gumagawa sila ng basketballan sa isang open area na hindi sementado. At ito ang isa sa maaaring mangyari. At meron ding kakaibang laro ng basketball sa probinsya na sabi nga nila parang wrestling na may konting basketball. Kaya parang mapapatanong ka na lang talaga eh. Basketball pa ba tong pinapanood ko o Royal Rumble? At may mga tao naman na sa sobrang pagkahumaling nila sa basketball ay minsan para na silang baliw. Yung minsan pagka nakakasalubong mo, bigla na lang kumo-crossover. Minsan nagja-jump shot. Magugulat ka na lang talaga eh, no? At pagka nasa laro na mismo, merong basketball player na may moves din sana. Kaso, Number 17, dribbling the ball. At ayan na nga mga kaibigan, kumo-crossover. Crossover mga kaibigan. Step back. Umi-step back sa tres at tinira mga kaibigan. Pasok. Pasok sa ring ng kalaban. Ewan ko ba kung ito yung tinatawag na bano? At hindi rin dyan mawawala yung sobrang idol si Kyrie Irving. Yung sa kakadribble niya at kaka-crossover ay hindi niya namamalayan, tumatakbo pala ang oras. At merong ding player na sobrang OA. Yung nasagi mo lang ng konti. Kung makareact, akala mo sinikmuraan ni Pacquiao eh. Tapos mayat maya magsusumbong sa referee. Pang award winning ang aktingan eh. Sa bawat basketball team, merong isang player na parang laging galit sa mundo. Yung parang lahat na lang personal para sa kanya. Yung konting banggaan lang, ayun, makikipag-away na. Pare, ayusin mo ang laro mo, nakakasakit ka eh. Anong gusto mo? Ref, ano to? Hindi mo man lang tinawagan ng technical? Ang sakit kaya nun. Pare, tama na. Ano pre, gusto mo ituloy natin to sa labas? Relax ka lang pre, hindi to boxing. Kaya sa basketball, sabi nga dapat puso ang pinapaalab. Hindi isinasama ang ulo kasi baka madama yun sa init. At hindi rin dyan mawawala yung player na may sariling cheerleaders. At yung player na sobrang bibo kasi may pinapakitan, tipong hindi sa basketball yung focus eh. Hoy, yung kalaban mo ang bantayan mo, wag yung babae. Meron din dyan, yung medyo may edad ng player, gusto niya pa rin ipakitang veterano siya. Pero minsan wala talaga eh. Mabagal na kapag mas bata ang nakakaharap niya. Kuya, bola mo. Aba, ang bilis nun ah. Pero sige lang, warm up pa lang to. Kaya sabi nga ng ibang nagkakaedad ng player, kaya pa sana ng utak pero hindi na kaya ng katawan. Pero kahit medyo mabagal na, dahil mas may experience sila sa laro, sila pa rin yung isa sa nagpapatibay ng team. At meron ding parang Mr. Showman, yung pagka nakaka-score kung ano-anong gimmick ang ginagawa. Ma-action eh. Minsan akala mo si Hawk, pero sa totoo lang, hindi mo rin naman sila masisisi. Kasi passion nila yun eh. Pero minsan parang sumusobra na rin naman. At merong ding yung nang tatrash talk. Akala nyo mananalo kayo sa amin ha? Ang hihina ng katawan nyo. At bukod sa katangian ng mga player, meron ding coach na mga maiinitin ang ulo. Minsan na may personal. Hoy ikaw, kapag nabakante ang teammates mo, ipasa mo agad ang bola. Pakyut ka ng pakyut dyan eh. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka cute. Pangit ka. At ikaw naman, ang bagal mo tumakbo, parang ang bigat ng itlog mo. Hoy ikaw, itigil mo yung pagsayaw-sayaw mo ha. Para kang robot. Ikaw, puro init ng ulo ang pinapairal mo. Paano kung inabangan ka ng mga yan sa labas? Alam ko dito ka lang matapang kasi may aawat sa'yo. Pero sa labas, duwag ka. Duwag! At ikaw, nagiging dano ka na. Alam ko magaling ka. Iniwang ka lang ng jowa mo, hindi ka na makapag-focus. Straight to the point si coach eh. Grabe ma-personal. Pati love life dinadamay. Pero baka magaling lang talaga siyang coach.
Pero bakit nga ba kahit tayo mga Pinoy na mga mahilig sa basketball at isa sa nauna sa Asia, ay mukhang napag-iiwanan tayo pagdating sa international level? Parang unfair, di ba? Kung titingnan mo ang Japan, may mga players na silang umabot sa NBA. Samantalang sa atin, yung mga half Pinoy lang na hindi naman talaga totaling nire-represent ang Pilipinas. Kaya mukhang hanggang FIBA lang ang kaya nating abutin. O baka siguro parte nito ang pagkakaiba natin sa mga resources. Sa kanila mayroong world-class facilities, high-tech training, at maayos ang suporta ng pamahalaan nila sa kanila. Samantalang sa atin, kung isa kang magaling na basketball player tapos galing ng probinsya, hindi malayong nag-umpisa ka rin sa ring na gawa sa lumang rem ng bisikleta. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay wala tayong pag-asa. Sabi nga, ang pagkahumaling natin sa basketball ay hindi matatawaran. Kahit saan ka pumunta, kanto, syudad o probinsya, may laro. Nasa kultura na natin ang basketball. At ang passion natin dito ay kakaiba. Sa huli, hindi lang naman para sa NBA o anumang international stage ang basketball para sa mga Pilipino. Minsan ito ay para sa pakikisama, sa saya at pagkakaisa. At sino bang nakakaalam? Baka isang araw makita rin natin ang ating sariling Pinoy superstar na bumabandera sa NBA, di ba? Subscribe!